Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. 120 ka estudyante na apektuhan sa pagkasunog sa 5 ka classrooms sang kabase Santa Rosa Integrated School sa Gimbal, Iloilo. Klase nagapadayon. Estudyante nga nasapuan patay kaginbilin sa katubuhan sa La Carlota City. Ginlubong na. Stepfather sang biktima. Ginakabig na sang NBI nga person of interest sa krimen. 6 ka personang involvado sa Double Your Money Investment Scheme, dakop sa entrapment operations ng NBI sa Rojas City. Kag, solterito, nalangan sa ligis ang taytay sa Maasin, Iloilo, sang gulpiyada nagdaluto ang tubig baha, makahalawat-hawat niya pag-rescue. Wala. Tutukan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman si Red Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, 5 ka classrooms ang kabasi Santa Rosa Integrated School sa Gimbal, Iloilo na sunog. 122 ka estudyante ang apektado. Eskwelahan nagpatuman sa adjustment agod mapadayon ang klase sa mga estudyante. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Nagapanguna nga problema sa mga eskwelahan sa Western Visayas among kakulang sang hulot klasihan. Subong nangin dako nga panghangkat para sa kabasi Santa Rosa Integrated School sa Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo. Ang classroom shortage pagkatapos nga masunog ang 5 ka hulot klasihan Domingo sang kaagahon. Lakip sa nasunog ang mga lamesa, pulungkuan, libro kag iban pang learning materials. Suno sa Gimbal BFP, nagreport sa ila opisina ang isa ka maestro nga natabuan nga yara sa eskwelahan nagatulog nga nagapatay sindi ang suga. Pagwa sini nakita na ang pag-ibuan sang kalayo sa mga classroom. Sa iyang salaysay, kurap-kurap ang iyang suga, kag nagpatay electric para mo ito na ginutan sa nagwa sa pagwaya mo na ito nakita ang kalayo. Ginalantaw sa mga bumbero nga posible naghalin ng kalayo sa linya sang kuryente. Apang padayon pa nga ginaimbestigahan. Nahibaluan nga tuig 1970s pa sang gintukod ang mga classroom. Nagdangat sa masobra 3 million pesos ang ginbiling nga balor sang halit sang sunog. 122 ka learners sang eskwelahan ang apektado. May mga adjustment man nga ginhimo ang buluthuan agud mapadayon ang klase. Ang mga grade 1, 3 classes now with 61 learners affected. Ginimo ko na lang siya nga 2 classes. Di accommodate naman ang room sa ICT room and grade 5 room. Then ang mga grade 2 with 2 classes with 61 learners affected. In-utilize naman ang room sang kinder and then room sang junior high school. Ginpasalamatan man sa eskwelahan ng mga stakeholder nga nagdonar sa mga furniture. Sunod sa Schools Division of Iloilo, ginahulat na lang nila ang official report sa eskwelahan. Sa subong ginapangitaan na sang solusyon ang problema sa learning materials, lakip na ang nasunog nga classrooms. The Silinga Schools Division Superintendent has also coordinated with our LR section kagaton supply office, no, kag mga neighboring districts na to na kaya I'm sure may mga schools and districts makita nga may mga excess nga mga learning materials na pwede ginaton ma-share dito anay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Stepfather sang 15 anyos nga dalagita nga nasapuan patay sa La Carlota City, Negros Occidental ginakabig na sa NBI Bacolod ni isa ka person of interest. Biktima ginlubong na kainas ang aga, pamilya nagasinggitan sa hustisya. Yaring balita nga itong gintutuga.
Kasubo, kaugot, kag pagsinggitan sa hustisya. Ini mabalatsagon sang pamilya, himata kag abyan sang 15 anyo sa si Pearl Joy. Antes gilubong, isa kami sang ginpatigayin sa St. John Nepomuceno Parish Church sa Barangay Sumag. Si Pearl Joy, nasapuan nga wala na sang kabuhi sa tunga sa katubuhan sa Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Makitaan nga pila ka beses nga nagkalalipong ang pila ka himata sang biktima sa tuman nga kasakit nga nabatsyagan sa nadangatan sini. Ang pamilya sa iya biological father nag-unong man sa kalisod. Wala na nakatambong ang amay sini nga sa subong nagapangabuhi naman sa Manila. Sino man na kayo mo sa akon ngayon namlos, magsungka lang gin. Para manaron matagan sa hustisya nga akon ngayon namlos. Kasubong sang pamilya ni Pearl Joy, hustisya man ang singhitan sang principal sang Sumag National High School kung sa di nag-eskwela si Pearl Joy. We would like to follow the President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos, to order our PNP chief, our National Bureau of Investigation, particularly La Carlota PNP. First time na natapong sa ako na lang. Ginapakamalaot man sa simbahan ang gidangatan ni Pearl Joy pinaagi sa isa ka pastoral declaration. Samtang, sa separado nga investigasyon sa NBI Bacolod, gintumod nga isa sa persons of interest sa kamatay ni Pearl Joy ang padrasto sini nga hindi na makita humalin sa Agosto 9. Wala na mo gina-sideways lang ng upo din siya sa person of interest namon. Wala pa gindetalye sa NBI ang dalagan sa investigasyon apang ilag ginkumpirma nga posible madugangan pang persons of interest sa kaso. Not only the father, pa yung kapangita pa kami iban, basi miyara. Kaya ba kung daw hindi na siya mahimo sa isa lang katawo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, 6 ka persona nga ginakabig operators ang dako nga investment scam sa Capiz na dakpan sa NBI sa ginpatigayon nga entrapment operation. Ginatudlong mastermind sang grupo, iyara pa sa presuhan, iniyang gintutukan ni Kim Salinas. Natap na ang kuntaan ni idugang pangapagpanunto sang isa ka ginaaligar investment scam company sang nadakpan sa mga katapos ng NBI Capiz. Ang 6 ka persona nga ginapahayag imbolbado sa iligal nga bulhaton sa Rojas City, Capiz. Suno sa NBI, bisan ginabanta 3 pa lang kadlaw nga nag-operate sa Rojas City ang grupo, nakakuha na ini sang 3 million pesos nga investment sa 35 ka investors. Modus ang pangganyat nga magadoble ang kwarta sa sulod lang sang 15 kadlaw. Ang negosyo ang naghalin sa Bacolod City suno sa NBI. Nakita naman sa ledger nila na nagaganda naman sa evidence. Mga 2 months na sila nag-operate sa may Bacolod, specifically sa ilang base nila, may opisina sila sa Sumag. Ika guys na baligya sila sa mga pesticides. Lakip sa mga nagkaladak pa na mag-asawa nga residente sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Kag isa pa kapumuluyo sa amuman nga barangay. Isa man sa sospek ang pumuluyo sa Barangay Sumag, kag 2 ang taga Rojas City. Suno sa NBI Capiz, gintuad sa mga sospetsado nga ang ilang mastermind ang preso pa sa District Jail sa Bago City. Ang mastermind ang ginkilala nga CEO sa isa ka meat shop nga pinakadako nga investment scam sa Capiz sang nadula ang Chiyuto Creative Wellness Wealth and Facilitation Service. Naging boss ni si Renan to kay siya na ang tagiya sa Misgos. Siya rin sa Capiz nga maring pangadwa nga company nga pang-scam diri. Syndicated estafa in large scale kag paglapas sa Section 73 sa Republic Act No. 8799 o kon Securities Regulation Code ang mga kaso nga ginpasaka batok sa mga sospek nga karon temporaryo nga detained sa NBI Capiz. Bangod sini, padayon ang pahanumdom sang NBI sa mga residente nga magpang-usi sa anay antes nga mag-invest sang dalagko nga kantidad. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, solterito na alangan sa idalom sang isa ka taytay sa Maasin, Iloilo matapos magdaludo ang tubig baha sa Suba. Solterito nagapangita kuno sang signal para sa iya mobile phone gani nagpanaog sa Suba. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol.
Makita sa sininga video ang isa ka lalaki nga nahamtang sa pundasyon sang haligi sang isa ka taytay. Matalupang dan sinangation na mabasko nga daludo sang tubig sa magtimbang nga kilid sang pundasyon. Gani ang lalaki, daw hindi mapahamtang. May mapungko, matindog, kag kun kisa, nagalakat-lakat pa. Makitan man ang pila ka mga pumuluyo nga nagakabalaka sa sitwasyon. May mga salakyan man sang pulis, bombero kag rescuers nga ready to rescue sa tawo. May tion gani agin papanaugan sang life jacket ang lalaki. Apang makaligad lang ang pila ka minutos, wala sang may nangin pagbago sa sitwasyon. Tubtob nga isa ka lalaki ang nakitaan nga nagubog sa suba. Ay sos, ang tubig gali. Hindi man tuman kadalom. Nabuligan ang lalaki nga wala na sang damo nga gamo. Ang video ang kuha sa taytay sa barangay Tubang Maasin, Iloilo, sang Sabado sang hapon. Suno sa Maasin MDRRMO, ang lalaki, amo ang 16 anyos nga si alias Ray, nga taga Bagakay East Maasin, nga mabisita lang kontani sa etiyo sa mga barangay. Nagapangita ko no ini sang maayo nga signal sang nanaog sa suba. Sang didto na, wala sininatalupangdan ang pagdaludo sang tubig baha. Gani wala na nakahalin. Ginapreparar na kuno ang rope rescue ukon pagkuha sa lalaki gamit ang guide nga lubid samtang naka-harness. Apang wala na ininatigayon. Tinanggit naman na kabisado ang lugar kung ano gid kadalo ng tubig, pero sa nakita naman medyo mabastog lang gid ang current sa tubig. That's why nga siyempre safety first man ng mga responders. Suno kay Bermudo, handa man sila nga i-rescue ang lalaki kung ano gid man ang natabo. Sa paglantaw sa video, makabig ini nga makahalamot. Masobra na gani na pulo ka milyon ang views ini humalin sa gin-upload. Apang suno sa Maasin MPS, wala sa payan sa sitwasyon. Ang importante, amo ang safety sang tanan. Ang natanaw nato na i-rescue ang kabuhi ng tao. So that's why nga nag-respond man na ang atong mga personnel. Bangod sa insidente, madamo sang negatibo nga komento ang ginpatuhoy sa mga nagresponder sa insidente. Apang suno sa MDRRMO, ang importante, wala sang malain nga natabo. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mapuso sa Bacolod City, 45th Maskara Festival auman nga mas mangineng grande. Bago nga logo sa festival, ginlunsar. Yaring balita ang itutukan ni Irene Pedreso. Duha ka bulan antes ang ginabantayan nga 45th Maskara Festival. Preparado na ang Bacolod City LGU kag Bacolod U-Home Foundation Incorporated. Panigurado kuno nga all smiles gid ang mga magabisita sa City of Smiles sa Oktubre. Ginbalikan ang kasaysayan sa festival sa tililikdan nga Sabado sa ginhiwat nga launching. Liwat man nga ginkilala ang mga nagserbe nga icons o kuno mga una nga naghatag kabuhi sa festival. Humalin sa ura nga Maskara Queen kag una nga street dancers. Humalin October 11 tugtog 27, lauman ng mas madamo ang sporting events, concerts, kag syempre ang mas ingranding ang performance sa Maskara Street Dance Competition. We're also trying to invite or attract foreign people coming in. We are working double hard to ensure that Maskara becomes the festival of choice. Nakasentro sa tema nga Sapphire Celebration ang disenyo sa bagong Maskara Festival logo na gindisenyo ni Mayish Endunila. Maskara is a display of a rich and vibrant cultural heritage. Maskara is a celebration of victories, big and small. Today, we unmask the reason why Maskara Festival 2024 plans are turning into reality. Simbolo sa power and strength ang disenyo sang logo. Kasubong sa kabakod kag pagbamon sa mga Bacolodnon sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sang panahon. Upod Keruel Banggoy, Irene Pedreso, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, ginako ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga naglapot sa 1 million pesos ang nagasto na sini sa iya social media page. Apang ginklaro sang alkalde nga ini ang humalimpas ang tuig 2020, tubtob subong nga kun sumahod, nagalabot lang sang 200,000 pesos ang gasto kada tuig.
Ang impormasyon sa kagastuhanan sang alkalde ang base sa datos ng social media company. Dugang sini ang gingasto ang halin mismo sa iya personal nga pondo kag wala naggamit sang pondo sang syudad. Sunod sa alkalde, responsibilidad niya nga ipromote ang syudad agod mas madamo pa nga mga turista ang magkadto sa Iloilo City kag negosyante nga mag-invest. 4 ka tuig humalin sang ginumpisahan, wala kuno sang planong alkalde nga ini ang untaton. Wala man kuno sang trolls nga gingamit ang alkalde para mapabaskog ang engagement sa iya social media account. Mga trolls, why kuya trolls? Ato niya, aton real person. Ano nga tawag nila? Organic. Nabligyan ito na Iloilo. Ha? Gusto nila i-put down, you know. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, Banwa sang Uton nagdeklara na sang state of calamity bangod sang pagsaka sang kaso sang dengue. Rekomendasyon nga pa idalom man sa state of calamity ang probinsya talakayon sang Iloilo Provincial Board buwas. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Pakyad, Uton, Iloilo. Zen? Jert, nagdugang ang Banwa sang Uton sa mga LGU nga nagdeklara sang state of calamity bangod sang dengue outbreak sa subong, maskin pasangkad pa sang Banwa ang kampanya kontra dengue. Nagapangaduha ang Banwa sang Uton nga may pinakamataas nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nga may 223 cases. 3 ka semana na nga wala nagauntat ang pagsaka sang dengue cases. Rason nga ginpaidalom sa state of calamity ang Banwa. Ika-4 na nga LGU ang Uton nga nagdeklarar sang state of calamity bangod sang dengue outbreak. Una diri ang Pasig City nga may pinakamataas nga kaso sang dengue, Tigbawan kag Miag-aw. Sunod sa alkalde, gamiton ang Quick Response Fund sang Banwa sa pagbakal sa mga gamit pangontra sa lamok nga igapanagtag sa mga barangay kag eskwelahan. Actually may mga sprayer na ako nga gindi panghatag sa mga especially sa mga napiktuhan dyan mga Banwa. Ang mga eskwelahan. Pag may mga bulong man. Pero may arap ng mga sprayer nga yatag na ito nagpa-purchase ako sa bulong nga madugang pagid. Samtang napirmahan na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang resolution sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagarekomendar nga ipaidalom ang probinsya sa state of calamity. Sunod sa chairman sang Committee on Health, talakayon sang Iloilo Provincial Board sa sesyon buwas ang rekomendasyon. Anyway, ara na, hopefully by tomorrow, Tuesday session, kay ginahulat na gin man na sa mga board members last week pa no during kang session man gintakol na dapat na gin man kita mag-declare kang state of calamity. 4,595 ang dengue cases sa Iloilo kag napulo na ang nalista nga napatay bangod sang balatian. Padayon nga ginakampanya sang Iloilo Provincial Government nga ipadayon ang 5S kontra dengue. Jert, sunod sa Committee on Health, masobra 10 milyones pesos ang pondo nga iga-augment sa mga LGU nga nagdeklara na sang state of calamity. Jert? Madam Oged, salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Kapuso, ginapoint naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Negros Occidental 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez bilang bago nga Director General sang Technical Education and Skills Development Authority o Contesta. Pagkatalusan ni Benitez si Suharto Magudadato nga nag-resign sa pwesto sunod pa sa Presidential Communications Office. Nagalao naman si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga pinaagi sa appointments ng iautod, mas matutukan pa ang sitwasyon sa sektor sa edukasyon sa probinsya sa Negros Occidental, subong man sa syudad sa Bacolod. Temporaryo nga pag-auyatan ni House Speaker Martin Romualdez ang 3rd District nga mabakantihan ni Congressman Benitez. Lalaki ginbuno patay ang kumpare sini matapos ginpatu-patuan nga nagpatay sang idos ang biktima. Samtang wala pa makilalaan nga lalaki, patay sang malapakan sa pick-up sa Mandurriao. Si Kim Salinas nakatuto. Wala na pong gansang 36 anyos nga si alias Boy, residente sa Barangay Yulo Drive, Arevalo, nga buno ng yaman lang kumpare nga si alias Ron. 45 anyos kag residente sang Negros Occidental sang Biyernes sang gabi. Bungod ginapasibangdan ini sang biktima nga nagbuno patay sa ido sini.
Sunod sa sospek, hindi matuod ang pato-pato sa iya, gani ginbantayan sa niyang biktima, kag makapila ka beses sa ginbuno sa nagkalain-lain niya bahin sang lawas. Gindeklarar nga dead on arrival ang biktima sa ospital. Pag sila kayo namangkot sa mga blang ako yung ginano sa mga idol, lagi pa muno. Kayo naman sa, medyo na nangakig sa kamay na mersasa. Para lang sa sanolo sa pito bla. Nagkantay man hindi man tani ungod yun. Naglabot sa 3 ka oras ang hot pursuit operation sa kapulisan antes sa dakpan ng sospek sa isa ka punong matapos makita nga nagaulhot ang ulo sini. May daan na nga kaso nga frustrated murder si Elias Boy apang naareglo man sini. During that time nag-high tide gid, wala gid siya katabok. Amo to siya ang isa ka rason nga na-trap siya didto. Ato lang to siya nagahapa lang sa lunang ulo lang yang gagwa. Kaso nga murder ang ipasaka batok sa suspetsado nga detained sa Arevalo Police Station. Samtang wasak ang nawong sa isa ka lalaki matapos nga nalapakan sang pick-up sa Diversion Road sa Mandurriao Domingo sang kaagahon. Sunod sa kapulisan, nagahigda ang biktima sa dalan rason nga wala makita sang driver sang pick-up. Gin-detain ang driver kag natala na pasakaan sang kaso sunod sa pulis. Padayon ang panawagan sa kapulisan sa mga may himata nga wala nakapauli nga base ini ang biktima. Nagahangyo sa kung sino man daw nadulaan sa himata para may makuhaan siya naton sang detalye. Kung hindi siya naton ma-identify dito siya kiyapon sa Pasadilla sa Western Visayas Medical Center. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Kapuso halong pagpangawat sang duha ka lalaki sa isa ka estudyante nga natulugan samtang nagahulat sang jeep na huli ka. Garing balita nga itong gintutukan. Sa sining CCTV video nga kuha sa corner Locsin Street, Barangay 21, Bacolod City, Manug alas 6 Sabado sang aga, August 17. Makita ang isa ka lalaki nga nagakatulog sa lamesa sa gilid sa isa convenience store. Mati-unti-un pa, ginpalapitan ini isang lalaki nga nakaputi. Ang lalaki nga nakasuksok sa kalong itom, nagaserving nga lookout. Makapila ka beses siging tuyo sa nakaputi nga ginkuha ang cellphone sa bag sa biktima apang talalupang doon nga nabudlayan ini. Tubtob, nagsaylo ini isang pwesto sa idalom sa lamesa kag nakuha gid ang handle ng cellphone kag madasig nga nagpalagyo. Suno sa biktima nga si Aiza Gonzalez, 18 anyos ang Barangay Granada, halin ni sa practice sa basketball sa out of town. Natabuan nga wala gid sang jeep pasado alas 5 sa agahon, gani nagpiyong-piyong ini sa lamesa. Sang nagugta ko sa tuging check akong bag lang, makado ka mag-an. Okay na ako na airpods ka cellphone. Ari ko na dagdag. Nakimot ako nga mo sa bilhin na tabo. Ang manager sa convenience store, pamilyar kuno sa mga kabataan. Pamilyar sa itsura. Sila itsura doa. Kung may mga gatulog, ang ginapa anuhan sang guard. Para nga aware na lang sila. Ginreport na sa biktima sa Police Station 1 ang insidente. Nagpasalig ang kapulisan nga tutukan ang kaso sa bulig sa CCTV nga nakuha sa lugar. Ginapanugilan naman sa kapulisan ng publiko nga maghalong batok sa mga kawatan. As much as possible, masipitiman kita ka-device sa itong mga bag na natubulak na po para hindi man sila nga isa lang ka bubong na himo at ginasano kung kita security conscious na kita sa itong kaugalingon. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Abiso lang mga kapuso, sensitibo nga balita ang inyong nga malantaw. Lapsag nga babayi nakitaan nga nagalutaw sa baybayon sa Gimbal, Iloilo. Nagaagnas na sang nasapuan. Si John Sala nakatuto. Yara na sa state of decomposition ang bagong bunag galapsag nga inis ang nasapuan nga nagalutaw sa dagat sakop sa Barangay Baras, Gimbal, Iloilo, Sabado sang aga, Agosto 17. Suno sa Gimbal MPS, isa ka manug pangisdang nakakita sa lapsag sa labod. According sa aton nakakita, nagakulob siya, nagalutaw-lutaw kag ang iya lawas, kag aton man siya gin-check, nakita man naton may mga daw kinananas ang mga isda bala. Suno sa barangay official sa Baras ang nasapuan ang lapsag, gilayon nila ginpakigangutan ang tanan nga mga nagabusong sa barangay agud matumod kun bala residente nila ang iloy sang bata. Apang lunsay wala pa nakabatang mga ini. Napadpad diri sa amon tungod nga ang current sang tubig subong adlaw diri sa amon pa kadto.
Tuman ang kasubo ni Kagawad Gayares ang nakita ng lapsag ilabi na nasuno sa iya grasya kag bugay kung tani inisang Ginoo para sa makasubog niya nga naging mabudlay ang pagbata. Gilayon man niya ginlubong ang lapsag sa Gimbal Municipal Cemetery. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, matapos ng pinakasimana ng pagnubos ang presyo, bad news naman ng magasakata sa publiko. Ilabi na sa mga motorista buwas, bukod magasaka na naman ang presyo sang gatong. Base sa datos nagikan sa oil industry, piso kag 20 sentimos ang igasaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Piso naman ang igasaka sa kada litro sang gasolina. Ang kerosene, ginapaabot man yung magasaka sang piso ang presyo kada litro. Buwas agay kapatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, kinkumpirmar naman sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga ang isa sa duwa ka napatay sa enkwentro sa tunga sa mga rebelde kag militar sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo sa dong Agosto 15 amo. Ang mataas nga leader sa Kumiting Rehiyon Panay nga si Maria Concepcion Araneta Bukala, ukon mas kilala kay Concha. Sunod sa militar, si Concha, ang Secretary General sa KR Panay, kag isa man sa mga prominente nga persona sa hublag. Upod sini nga napatay si Vivian Torato Chudoso, Secretary sa Central Front. Una na nga nasapuan ang bangkay ni Vicente Hinuhales, ang Regional Secretary sa KR Panay. Ang pagkamatay ng mga leader nila, that would also create, feeling ng dumalo moral bala, ang mga miyembro. Ay wala sila subong mga leaders. That would also indicate na makita natin sa subong, mga enkwentro natin, mga leadership na ginamit natin mga enkwentro. Mga kapuso, mahina ang tupod sang gripo sang pila ka mga konsumidor sa Altacherra Village, Haro, Iloilo City, samtang wala gid nagatubod humalin alauna sining hapon tubtob alas 9 karon sa gabi. Sunod sa advisory nga gipagwa sang Metro Pacific Iloilo Water, ini ang nagtugas sang pag-ilis sang fire hydrant sa mga lugar. Amat-amat man nga magabalik ang normal nga supply sang tubig pagkatapos sang schedule. Samtang arraignment sa kaso sang suspect sa pagpatay kay Anay Punong Barangay Ernie Poral sang Ingore, La Paz, wala madayon. Suno kay Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada, gin-reset ang arraignment sa kaso ni Nilo Guardaya bangod hindi available ang judge. September 9 ang schedule sang arraignment sang suspect. Ginpasakaan sang kaso nga murder kag separado nga illegal possession of firearm kag paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Guardaya. Mga puso, naging bagyo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kagapon. Gintawag ini nga bagyo Dindo, una nga bagyo sa PAR subong August. Ulihin ini nga nasipatan malapit sa may extreme northern Luzon, apang hindi man ini magdugay kag nagwa man dayon sa PAR kay ginasang aga. Kinalauman nga magapadulong ini sa East China Sea kag Korean Peninsula. Padayon nga mahinay ang habagat kag sa may Batanes ukon Babuyan group of islands lang nag-apekto subong. Thunderstorms naman ang magpaulan sa nakumabahin sang Pilipinas. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kag Negros Oriental. Mabaskog ang bubos ang ulan sa pilakalugar gani manginhanda sa pagbaha di gani landslide. Posibleng ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Nagpungko nga bago nga Prime Minister bilang talo sa ginbahalin nga Premier Ministro si Paitong Tarn Sinawat. Si Sinawat ang pinakalamharon nga leader sa pungsod sa edad nga 37 anyos matapos siyang ginendorso sang hari sang Thailand. Ina nagbulos kay Sreta Tavisen nga ginpahalin sang korte. Si Paitong Tarn ang anak ni Anay Thai Prime Minister Thaksin Sinawat nga ginpahalin sa pwesto pinaagi sa kudeta sang 2006. Ginpasalig sini nga iya igapadayon ang mga programa sa iya ginbuslan nga si Tavisen nga iya man kaalyado. Nakuhaan sang video sang pila ka mga saksi ang pagkalayo sang Ferris wheel samtang ini nagatiyog sa isa ka music festival malapit sa Leipzig City sa Germany. Suno sa kapulisan, 5 katawo ang nasamaran bangod sa insidente. 4 ang napaso samtang ang isa nahulog sa Ferris wheel. Ang insidente ang ginaimbestigaran na sang otoridad.
Wala pa man nagpagawa sang statement ang organizers ng festival. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.